Pakpakan po natin si Lord. Ayan. Once again, kumusta po kayo lahat yan? Alam ko po, maraming sumusubaybay ngayon. Magmula 1 to 4. Ngayon, nasa topic number 5 na po tayo. Again, lahat po, para sa lahat ng mga ibang relihiyon, ibang sekta, ibang charismatic community, Catholic charismatic community, lay servant of Jesus and Mary, Soldiers of Christ man yan, couples, El Shaddai, lahat po ng mga nararating ng video ito, ito po ay para sa inyong lahat at para sa mga coordinators, elders. Alam nyo po, lahat po ng mga talata rito ay take down nyo. Mag-ready po kayo ng mga ballpen at papel nyo dyan, isulat nyo. At pagkatapos ay pwede nyo pong gamitin yan. Pagka okay na lahat, pwede nyo gamitin ang mga talatang yan para sa inyong mga talk. Kahit saan man sulok ng mundo kayo naroroon ngayon. Amen! Lalo na mga sa Pilipino, sa mga kapwa natin Pilipino na may mga asawang foreigner din. Sabi ko nga sa inyo, this is our mission. Please support God's mission. Healing mission. So, itong may mga asawang foreigner, please, kung you can translate this to them, ang buo mong pamilya, alam niyo po, ako na magsasabi sa inyo. Totoo, sa lahat ng mga naka-experience, nakapanood. Alam niyo po, ang daming nabibless, ang daming natututunan, and at the same time, this will heal, protect, and save your soul together with your family. Amen! So, paki-invite na lahat po ng mga nandiyan sa bahay nyo. Imbitahan na natin dahil tayo po ay magkasama-samang muli sa ating topic number 5. Ngayon, ano ba yung topic number 5, Brad? O yung nga pala pong mahina ang cellphone, pwede po kayong Bluetooth speaker para mas malakas. Malakas po, alam nyo po, sabi ko nga, ang salita ng Diyos ay kakaiba. Talagang tatagos yan magmula ulo hanggang talampakan at sa puso mo na ang banal na espiritu habang nagsasalita ako, nagsasalita ang Diyos sa inyo. Tandaan nyo, yun ay pagpapala na. Amen! Ano ba ang topic ngayon? Ano po yung katatapos lang nating okasyon, mga kapatid, brothers and sisters? Ayan, kailan po yung dati sa Easter, ang last reflection natin, Easter Reflections, ito yung muling pagkabuhay ni Jesus. Tanong, our topic number 5, totoo bang muling nabuhay si Jesus? Or these are the proof now and evidence that resurrections of Jesus is true? Paano ngayon? Paano natin malalaman na totoo ba ito nangyari ito? For how many years na sa buhay natin, lagi natin sineselebrate ang muling pagkabuhay ni Jesus. Amen! Bakit ko po dapat talakhayin itong mga topic na to para sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus? Bakit? Kasi po, hindi po lahat naniniwala sa Biblia. Amen? Tandaan po natin, tayo lang mga Kristiyano, lalo na mga Katoliko ang naniniwala sa Biblia. We're talking about 7.5 billion people in the whole world. Pero alam niyo po yung mga Kristiyano, lalo na yung Katoliko, mga 1 billion mahigit lang. So imaginein mo yung mga 6 billion pa yun na hindi naniniwala sa Bible. What if may nagtanong sa inyo, okay, Brad, sis, alam niyo po, kahit sa Pilipinas, may tinatawag na atheist or agnostic. Ito yung mga taong talagang they don't believe in God. Agnostic din, ganun din. They don't believe in God. What more? The more na they don't believe in the Bible, paano kung may nagtanong sa iyo, mayroon yan, almost like sabi nila, 17% in the whole world, na hindi naniniwalang may Diyos. O paano mo ngayon ipoprove sa kanila kung mayroon man, ibang relihiyon naman, they don't believe. They know this Jesus Christ, but they don't believe that He was resurrected. Na siya ay muling nabuhay. And that's a big question now. Ito po yung malaking controversial ngayon. Tayo lang po sa buong mundo naniniwala na muling nabuhay ating Panginoong Jesus. Question is, paano kung tinanong ka? Ano ang mga prueba mo? Ano mga ebidensya mo? Brad, tinanong ka, sister.
Sige nga, patunayan mo sa akin, totoong Jesus na yan? Totoo bang muling nabuhay? Ngayon po, malalaman nyo, pwede na kayong isagot sa kanila. Amen! Palakpakan po natin si Lord once again. Yes! Totoo po. Unang-una, actually dito, sa topic na to, mayroon nakalagay sa Biblia kung naalala nyo, na kahit mga noong unang panahon, binaligtad po ang balita tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus. Mapapatunayan natin yan sa Mateo 28, verse 11 to 15. Naalala nyo nung muling nabuhay si Jesus, pumunta sina Maria Magdalena, sina San Pedro, at si San Juan. Pagkatapos nila, mayroong isang talata rito na nakalagay, kung naalala nyo itong talatang ito, yung mga nagbabantay, kung naalala nyo, itong mga Roman soldiers, ibinalita nila sa mga sacerdote noon, kung naalala nyo. Ito po yung sinabi nila. Sabi rito, pagkaalis ng mga babae, ayan yung mga nakakita dun sa tomb, dun sa pinaglibingan niya, na talagang wala na si Jesus. Ito po, pakinggan nyo. Ito mismo, ito yung nangyayari hanggang ngayon. Ano po ba ang paniniwala ng mga Hudyo hanggang ngayon? Ito po yon. Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal. Ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. So, ibinalita nila na wala na si Jesus. Ayan ibinalita nila yung mga lahat ng nangyari, nawala na si Jesus dun sa pinaglibingan. Tapos, nagtipon-tipon ng mga ito at matapos makipagpulong sa matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal. Sinuhulan. Pagkasukol niya, may sinabi itong mga saserdote natin. Sabi doon, at inutusan sila ng ganito, ang ipamalita. So sabi nila, ito yung ipamalita nyo Ayan, ito po Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay. Ang salita ng Diyos. Amen? So doon pa lang sa mismong Biblia natin, nakasulat na yan, na itong mga Hudyo, magmula noon po hanggang ngayon, ito yung paniniwala nila because yun nga ang sinabi ng mga sacerdote sa kanila, itong mga Roman soldiers, ipamalita nyo na ninakaw ang bangkay ni Jesus. Ngayon, siyempre, pag may nagtanong sa inyong Hudyo, anong proof? What are the evidences that Jesus was resurrected? Yun, hanggang ngayon po, noon pa man pala, napansin nyo, noon pa lang, totoo na, may fake news. Amen. Fake news na kagad. So, itong mga taong to, na nagsabi magmula 2,000 years ago, maniwala po kayo hanggang ngayon. Ang dami-dami, mga Israelita, mga Hudyo, hindi pa rin naniniwala kay Jesus. Kaya sabi nga nila, yung mga Katoliko sa Israel ngayon, konting porsyento, pero marami pa rin. Kaya lang konting percent lang po sa Israel. Kasi mga Hudyo, they really don't believe. Kaya nga pinapunta ni Jesus sina San Pablo, San Pedro sa Roma. Kasi ang mga Israelita, mga Hudyo noon, talagang marami sa kanila, mas marami ang hindi naniniwala. Kaya pumunta sa mga hentil. Ano po yung mga hentil? Ito po yung mga hindi Israelita, outside the Israel. Kaya tingnan nyo, biblically may sinabi si Jesus, may sinabi ang mga San Pablo, San Pedro, na talagang ang mga hentil ang mas maraming maliligtas, kukunti lang sa mga Israelita. Ngayon, tanong natin, okay Brad, ano ang mga pruweba mo na talagang nag-resurrected si Jesus? Una, kailangan muna natin basahin ng Biblia. No, sabihin mo sa kanila, ipakita mo mga talata. Ang tawag ko rito, these are the Bible naman. Scriptures evidences. Okay? Libro. Ito po yung mga evidence na galing sa libro naman. Libro muna tayo. Books, Bible. Dito sa Bible,
ang mga prueba ng mga talata. Una, ano ba yung unang talata natin? Nakalagay dito sa 1 chapter 20. Ayan, ulitin ko, 1 chapter 20 verse 3 to 7. Ngayon, ano ba yung nakalagay doon, Brad? Ang 1 chapter 20, kung naalala nyo po, itong sina San Pedro, San Juan, nung nakita niya mismo, nung pagtingin nila, wala na si Jesus. Ito po, first evidence. John chapter 20 verse 3 to 7. Ano nakalagay dito? Sabi po ito po yung nung linggo ng umaga, kung naalala nyo. Sabi po rito, kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Ayan kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino. Nandun yung mga lino. Ano may lino? Parang in English, mga linen. Ito yung mga pinambalot sa kanya. Ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyan, dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan uli. Ayan. Nakita niya ang mga kayong lino. Nakita yung mga binalot. Kasi po noon, yung during ang mga Hudyo time, binabalot. Kung mapapansin nyo, balot na balot sila ng mga lino, linen. At ang panyong ibinalot sa ulo. Pati po yung panyong iba. At nakita nila ito, hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanong, di ba? Common sense. These are the Bible evidence naman. Scriptures, books, evidence. Ano ba ibig ko sabihin dito? Bakit ito yung sinabing isa sa mga ebidensya na totoo? Na totoong nag-resurrect si Jesus. Imagine mo, sabi ng mga Hudyo, mga kawal, ninakaw. Tanong, kung ninakaw ba yun, matitiklop ba ng maganda ang mga dating ang mga binalot sa kanya? Ang mga magnanakaw may oras pa na tiklopin ng magandang pagtiklop ang mga linen, ang mga panyo niya na ginamit sa paglilibing. Hello! Amen ba? Ang magnanakaw ba, tatanggalin pa rin yung damit niya? Hindi. Kung nanakaw niyan, buo, pati damit niya. Amen ba? And that's exactly the evidence. Ebidensya pa lang, dun, unang-una na wala si Jesus. Pangalawa, nandun yung ebidensya, nakatupi daw. Eto, nakatiklop sa isang tabi. Yung lino at panyo. First evidence, malinaw. Pag ninakaw ka, magulo yun, o kaya walang naiwan doon, ninakaw nga eh. Pero, pansinin nyo dito sa verse na to, nandun po yung damit, nakatiklop. Napaka very neat naman nung magnanakaw na yun. Kung ninakaw si Jesus, iniwan yung mga damit, tinupi pa. Amen! Palakpakan natin si Lord. Pangalawang ebidensya mo, Brad, ano yon? Of course, sasabihin natin, scriptures na naman. Ano yung sinasabi ko rito second evidence? Ang second evidence mo na totoong na muling nabuhay ang Panginoong Hesus, mga saksi naman. Hello! Ito yung mga saksi naman. Gawa chapter 10, verse 39 to 42. Mga saksi, mga nakakita sa Kanya. Okay? Second evidence. Saan ba makikita yon? Sa Gs 37 hanggang 42 ng Gawa. Pakinggan po natin. Ito po ang sinasabi. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain. Sabi po ni San Pedro, ni San Pedro mismo, saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya ipinako nila sa krus, ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Eto, pakinggan niyo po uli napakita siya, hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang, na noon pang may pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Eto po, kami ang nakasama niyang kumain at uminom. Mga saksi, mga tao, kasama niyang kumain at uminom. Nakita na kasama si Jesus na kumain. Hello!
Meron tayong ibang mga ibang sekta diyan, sabi nila sila daw saksi ni, alam mo na. Imaginein mo paano sila naging saksi. Amen. Sito mga tunay na saksi. Kumain, uminom, nakasama nila. Amen ba? Sina San Pedro yan. Talagang nakasamang uminom. Ngayon, ebidensya yon na nakita rin nila lahat magmula una hanggang muli for 3 years. Nakita nila nagpagaling, nakita nila nagmilagro, nakausap nila nakasalo sa pagkain, at hanggang mamatay, hanggang muling nabuhay, nakita. Tanong, sino naman na nakakita nung nag-resurrected naman? Yun po yun nung buhay siya. Ngayon, paano mo mapapatunayan sa amin, Brad, uli? Ayan na naman. Pangalawa yon. Ngayon, dito tayo sa pangatlong ebidensya naman. Pangatlong ebidensya na magpapatunay naman, may mga saksi ba at ilan ng saksi? Marami siyang pinagaling. Okay? No question asked. Marami nagsasabing ibang relihiyon, kilala nila si Jesus po. Alam niyo po kung sino yung mga yon. Ibang reliyon, kilala nila si Jesus. Naniniwala sila na propeta si Jesus. But they don't want to believe na Jesus was resurrected daw. Hindi daw siya muling nabuhay. At sabi ng ibang reliyon, wala daw Son of God. God ay nag-iisa. At si Prophet Jesus daw hindi muling nabuhay. And then once again, may mga saksi na naman ba? Scriptures lang po tayo, ha? Scriptures lang. Scriptures ang sinasabi uli. Nasa 1 Corinthians chapter 15. Ulitin ko. 1 Corinthians, 1 Corinto chapter 15, verse 3 to 7. Ayan na naman po tayo. Ebidensya uli sa Biblia, sa Biblia pa lang to, ha? Ebidensya. Ano sinasabi dito? Dito magpapakita kung ilan ang nakasaksi. Nakasaksi na mismo nakita nila si Jesus muling nabuhay, 40 days. Nag-stay siya sa lupa. Nagpakita sa mga alagad niya, mga favorite niya mga alagad at mga ibang tao. At hanggang sa siya'y umakyat sa langit, ako na magpapatunay po sa inyo, biblical po lahat yan. Nandito sa Biblia yon. Patunay, eto na po. 1 Corinto chapter 15, ulitin natin ha. 1 Corinto chapter 15, verse 3 to 7. Ano sabi rito? Si San Pablo naman po nagsabi rito. Sabi niya, sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon dito sa kasulatan. Kasi siya noon wala ho siya. Kung naalala niyo si San Pablo, hindi siya yung original na apostol. Siya po ay Pariseo noon, kung naalala niyo siya pumapatay ng mga Kristiyano. Ngunit nung pakita si Jesus, muli siya na-convert. Pagka-convert niya, eto na, naniwala na siya sa mga sinasabi ng mga apostol. Doon na siya pag-convert niya, ito na yung pinangaral niya. At sabi rito, at siya'y nagpakita kay Pedro saka sa 12. Pagkatapos napakita siya sa mahigit na 500 na kapatid na nagkakatipon-tipon. Take note, 500, pero yung mga disipulo. At napakita rin siya kay Santiago saka sa mga apostol na sama-sama noon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin si Lord. Amen ba? Ayan, ano pa bang ebidensya ang kailangan natin? Biblical tayo eh. Ayan na, biblical naman po. Ilan daw ang mga saksi? 1 Corinto chapter 15 verse 3 to 7, ano sabi ni San Pablo? Sina San Pedro, lahat ng mga apostol, sama-sama Santiago plus 500. Mayroon o wala? Mayroong nakakita nung umakyat siya. Okay, baka sabihin na naman, hindi ako naniniwala dyan, Brad. Biblia yan, hindi ako naniniwala sa Biblia. Ano na naman ebidensya? Another evidence. Mga kapatid, pakinggan nyo to. Ang turo, tandaan po natin ang turo ng Roman Catholic Church natin, okay, tandaan natin, 3 bagay yan, hindi lang tayo sa Biblia.
dahil kulang po ang Biblia kung pagsama-samahin mo yung turo ng inang simbahan. Ano yung mga turo ng inang simbahan natin? Ang turo ng inang simbahan natin, ano sabi doon? Sacred tradition, sacred magisterium, and sacred scriptures yan. So may mga scriptures na hindi nakalagay sa Biblia. Ito po yung mga scriptures na pinaniniwalaan ng mga Catholic fathers, ang tawag sa kanila sacred magisterium. Sila po yung fathers of the church. Ebidensya naman tao na ngayon yung mga nabubuhay. Sino po yon? From St. Peter, mga pope ngayon, mga nagsalin-salin na, lahat po yan, 266 pope, papunta kay Pope Francis. Yan naman po yung mga tao na naging saksi. Isinalin-salin yung mga kwentong yan. From St. Peter, na nakasama ni Jesus, isinalin yan sa mga tao. They called it sacred magisterium. Ito yung mga magisterium, ito yung mga fathers of the church. May tao hanggang ngayon, ebidensya? Yes. You go to Rome, lahat ng mga successor, unbroken line, well-documented po yan. Magmula kay San Pedro po yan, San Pablo. Ang mga kapalit nila, successor hanggang kay Pope Francis. Amen. Mga taong ebidensya. Ngayon, tao naman yan, may ebidensya. Pope Francis, bilang head of the church dito sa mundo. Tao. From St. Peter, papunta ron, 266. Taong ebidensya. And then, ano ba yung mga physical evidence na naman? Physical evidence na naman natin, last, Holy Land. You go to Israel, you go to Holy Land, marami doon makikita mga physical evidence kung saan siya ipinanganak, saan siya pinako sa krus, saan siya inilibing, saan siya nag-resurrect, kompleto po yan. Those are physical evidence. Okay, sabihin mo sa kanila, you don't wanna believe, you go to Israel. Amen. Pumunta kayo sa Holy Land, sila magpapatunay, yung nakalagay sa Biblia, that's proof of evidence. Alam ko po, kahit hindi pa ako nakarating sa Holy Land, maraming mga source tayo para malaman natin. Even yung original na pinagpakuan sa krus, nandun pa. Lahat po yun nandoon. Amen. Palakpakan natin si Lord. And lastly, ano pa bang ebidensya mo, Brad? Na talagang ito ay totoo. Tandaan po natin, ilang milyon o bilyon na. Kapag ikaw ay naniwala sa salita ng Diyos sa Biblia, naniwala kang si Jesus ay muling nabuhay at sa mga turo niya, itong propeta lang to na nag-iisa, na ang mga turo niya sa Biblia, tandaan po natin, ito lang ang libro na talaga nakapagpapabago sa ating buhay. Amen? Palakpakan natin si Lord. Yun ang pinakamatinding ebidensya na totoo si Jesus. Magmula nung tinanggap ko siya bilang aking tagapagligtas talaga, even I'm a Catholic talaga, nung talagang sinuko ko na yung buhay ko sa Kanya, at talagang lagi na ako nagbabasa ng kanyang mabuting balita. Ito ngayon ang nakapagpabago sa akin. And that's the proof and evidences na si Jesus ay totoo at totoo na siya'y nag-resurrect at siya ay totoong umakyat sa langit. Amen? Palakpakan natin si Lord. Palagay ko, sigurado ko, ngayon pa lang lahat ng mga nanonood na nagbago dahil sa pakikinig ng salita ng Diyos. Tingnan nyo, kung mayroon kayong alam ng mga aklat na ibang relihiyon ngayon, last, meron ba kayong alam na aklat na ibang relihiyon? Kahit sino po, kahit anong aklat yan, na nagpapatunay yung pinaka-leader nila ng iglesia, propeta man yan o son of God man yan, kung sino man yan sinasabi nila, ibang relihiyon po, ito papakinggan nyo mga kapatid, listen, pwede nyo po like and share to para sa lahat ng mga ibang sekta, atheist, agnostic. Pag-isipan po natin to. Sino o alin sa mga libro na nabasa nyo ng mga ibang relihiyon na ang propeta nila ay nung nabubuhay ay may mga libo-libong pinagaling? Amen? Magpakita sila ng mga ebidensya doon.
kahit libro lang, kahit yung libro nila, na yung propetang yun, bago namatay, nagpagaling ng maraming may sakit. Wala, si Jesus lang. Amen. Pangalawa, libro na nagsasabing ang propeta po ng mga major religions in the whole world. Major religions. Yung sino ba yung propeta nilang pinaniniwalaan po? Sabihin niyo sa akin kung sino yung propeta nila na muling nabuhay pagkatapos namatay. Kahit libro lang, references, any kinds of books. Show us. Tayo mayroon. Si Jesus, pinatunayan na yan. Ating propeta na pinaniniwalaan ay siya ay totoong muling nabuhay. Itong libro lang po ang Biblia. For all different religions in the whole world, this is for you guys. Brothers and sisters, believe God loves you, Jesus loves you, and He wants to save you. Bakit? You cannot enter into the kingdom of God without believing Jesus. Ano sabi niya sa John 14 verse 6? I am the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through me, sabi ni Jesus. Paano kung di ka naniniwala kay Jesus? Hello? Amen? Paano kung hindi ka naniniwala kay Jesus? You need to go from Jesus muna. And we are lucky enough na isinilang tayong Kristiyano, Katoliko, na tayo'y naniniwala na si Jesus ang daan papunta sa Ama, papunta sa langit. At napakapalad natin, lahat tayo po ngayon na naniniwala na muling nabuhay si Jesus, tayo ngayon ay magmamana. Lahat ng mga sumunod, nagsisi, nagbalik loob. Tayo ngayon, pangako ni Jesus yan, panghawakan natin. Tayo ngayon ay may pag-asa ng makarating sa buhay na walang hanggan, na wala ng kamatayan, wala ng coronavirus doon, wala ng problema, wala ng gutom. Kasama natin si Jesus dahil yun ay pangako niya sa atin. Amen? To make His message known is our response.